Hi guys, dzień dobry. I just want to share my experience pag-apply ko ng Visit Visa to Poland. Bakit Visit Visa yung kinuha ko? Kasi married pa ako sa Polish national sa Poland. Ang first ginawa namin ng husband ko guys is pumunta kami sa website nila sa BLS Poland. And then, first requirements is registered application form. Doon mo yun makikita sa website nila, guys. And then, second is yung one passport size colored puto. Ito yung guys sa akin, like this. Pinasa ko only one. And then original passport, and then your photocopy of your passport, and then your photocopy of your ID. Ang sa akin guys, driver's license yung pinasa ko. And then yung passport of my husband, yung photocopy ng passport ng husband ko, and then yung ID niya din. And then invitation letter guys is officially registered from Poland. It looks like this guys. Ganito yung itsura niya. May ganito siya guys. And then, nakalagay dito yung pangalan ng husband ko, saan siya nakatira, kailan siya pinanganak, and then sa akin din, and then until when siya valid guys. And then, next is yung travel history of his sponsor. Ang pinasa ko dun guys is, first meet kasi namin ng husband ko, nag-stay siya ng 3 months sa Pilipinas, and then second is 4 months, nag-stay siya ng 4 months doon pag second meet na namin, and then yung mga picture namin together, together with my family, yun yung pinasa ko guys. And then, documents providing family ties. Ang ginawa ko guys, ang pinasa ko is, meron kasi akong land owner kasi ako sa Pilipinas. First is yung pinamana ng parents ko sa akin, naka-mother title pa siya, and then bale 9 kami ang anong tawag doon, owner, and then in-indicate ko lang doon guys, may inilagay akong small paper na nakadikit doon, pero it's easy to get naman. Nakalagay doon na on process yung papel sa pangalan ko. And then second is yung binili namin ng husband ko sa parents ko. And then, in-indicate ko din yung property tax, which is to prove na nababayaran yung land every year. And then, marriage certificate with apostille. Ganito din siya, guys. Dapat naka-apostille talaga yung marriage certificate nyo, guys. If you are applying visit visa sa Poland. And next is yung travel health insurance, minimum of 30,000 euro, valid until you stay in Poland. And then, proof of sufficient financial means, wala kasi akong trabaho guys, unemployed ako. Ang ginawa ko guys is, pinapotocopy ko yung screenshot ng pera na pinapadala ng husband ko sa akin every week or month sa akin, pinaprint ko siya, pinasa ko siya sa BLS. And then, proof of sufficient financial means of house, work agreement ng husband ko, pinaprint ko yun, and then yun yung pinasa ko. And then, proof of employment, kasi wala naman akong trabaho. Ginawa ko guys, to prove to them na kaya kong magka-stay sa Poland together with my husband. Ginawa ko guys is, gumawa ako ng cover letter, in-explain ko doon lahat-lahat, and then also my husband, gumawa din siya ng cover letter niya, in-explain niya din lahat-lahat doon, and then proof of ownership of real estate. Ayun nga guys, yung
property ko sa Pilipinas, yung land title ko, and then round trip tickets. Yung round trip tickets ko guys is dalawa kami ng husband ko, galing Pilipinas, papuntang Poland, and then Poland to Pilipinas. Dalawa kami kasi ayaw kong pumunta ng Poland na mag-isa kasi first timer kong pumunta guys. And then yung birth certificate. Yung birth certificate ko guys, pina-apostle ko na siya kasi pupunta ako ng Poland in case of something needed. Naka-apostyle na siya guys. Hindi na yun hassle sa akin. And then guys, take note na lahat-lahat po ng papel nyo ng documents, all documents guys, dapat naka A4 size po yung papel nyo guys. And then, sa aking case, pag punta ko doon sa BLS Makati, hindi ko na kailangan ng appointment kasi married ako sa Police National. Ang ginawa ko lang doon guys is pinupotocopy ko yung email namin ng manager ng BLS kasi nag-send ako ng message sa kanya kung ano yung mga requirements, kung kailangan ko pa ba mag-appointment. Sabi niya hindi. So, yung email na yon pinapotocopy ko rin yun siya guys to prove doon sa guard na makapasok ako na hindi ko na kailangan magpila-pila to prove na makapasok ako. So, pagpasok ko doon, pinakita ko doon, sabi niya, okay, no need na talaga ma'am. And then, umakyat ako doon sa taas. And then, sabi din doon sa taas, okay ma'am, binigyan nila ako ng number. And then, naghintay ako na matawag yung number ko. And then, kadalawa akong tinawag guys sa counter kasi I'm not really sure sa aking mga hindi kasi ako sure na arrange talaga yung papel ko. And then they have some question, and then after that nagpay ako ng padala kasi pinapili kasi ako guys, pick up siya passport, i-pick up ko siya or i-deliver. So ang choose ko is to deliver na lang kasi malayo yung Davao. Nasa Davao kasi ako. So, nagbayad lang ako doon ng delivery. Hindi na po ako nagbayad ng visa kasi free po yung if you are married sa Polish National, free po kayo sa visa. After ko nagbayad, tinawag na ako doon sa isang room to get my what do you call this? Picture. And then, yung picture doon, nag-ask din ako na, ma'am, kailangan pa bang magkuhaan ako ng fingerprint? Sabi niya, no need na ma'am kasi ang kinuha mo, ma'am, is yung visa long term naman din yun, ma'am. So, no need na talaga yun, ma'am. And then, mababait sila, guys. Kasi based kasi doon sa mga video ko na natingnan, sabi nila, stricto daw. Pero, guys, hindi. Mababait sila. Especially yun si ma'am, yung na-email ko, yung manager nila. Ang bait niya. Sabi niya sa akin, thank you for coming, ma'am. And then, ganun. And then, bumalik na ako ng Davao. And then, guys, hopefully, naka-help ko sa inyo. Basta, guys, just be positive sa pag-applying. Kasi ako, hindi kami nagkuha ng agency kasi ang mahal. Ang mahal talaga, guys. And then, nag-DIY ako. First timer ko lahat-lahat, guys. And then, pumunta ako ng Manila. First timer ko. And then, nakaya ko. Basta, kung gusto guys, may paraan talaga guys. And then, you just pray to Lord na i-help kayo, i-guide kayo, and then everything is gonna be fine guys. Thank you for watching guys.